Nang magpanggap ang isang lalaki bilang isang babae upang lokohin ang mga dalaga at abusuhin sila, hindi niya naisip na maaari siyang makatagpo ng isang babaeng bayolente. Ang panlulokong ito ang magsisilbing pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Sapporo, Hokkaido. Ito ang pinakamataas na bahagi ng Japan. Marami na akong nabisitang tourist spots sa lugar na ito. Madalas itong binibisita ng mga turista at kilala ito dahil sa niebe at mga kahanga-hangang produktong likha ng mga tao mula rito. Wala akong personal na nakitang kakaiba sa Sapporo, kaya lubos akong nagulat nang malaman ko ang tungkol sa kasong ito. Simulan natin mula sa simula. Si Osamu Tabura ay isang masipag na bata habang lumalaki. Bukod sa kanyang pag-aaral, tunay na mahal niya ang musika. Tumutugtog siya ng gitara at sumasali sa mga banda. Sa bandang huli, siya ay naging psychiatrist at umangat sa pagiging pinuno ng departamento ng psychiatry sa isang malaking ospital. Kilala siya sa kanyang mabuting asal. Siya ay lubos na aktibo sa pagiging volunteer at nagbibigay siya ng payo sa mga tao, gaya ng kung paano haharapin ang malaking utang at problema sa pera. At madalas din siyang nagbibigay ng mga leksyon tungkol sa panganib ng sobrang pagtatrabaho. Si Osamu ay naikasal sa isang babae na may pangalang Hiroko, na nagtatrabaho ng part-time sa isang beauty parlor. Noong 1994, isinilang ang kanilang anak na si Runa. Si Runa ay mayroong masalimuot na karanasan habang lumalaki. Ayon sa mga kapitbahay, madalas siyang magkaroon ng problema sa paaralan. Madalas siyang pagtawanan ng mga kaklase dahil sa pagkakaroon daw niya ng itsura na parang isang karakter sa comics. Isang beses, noong siya ay nasa ika-5 baitang, matapos pagtawanan, kinuha niya ang isang box cutter at hinabol ang isa niyang kaklase sa buong silid-aralan. Mabuti ay napigilan nito, pero pinagbantaan niya ang kanyang kaklase at sinabing, "Kung mangyari ito ulit, papatayin kita." Mula noon, ang mga kaklase niya ay hindi na siya nilait, kundi ay labis na ang takot sa kanya. Lalong naapektuhan ng buhay ni Runa at halos wala ng koneksyon sa iba't ibang uri ng proyekto sa paaralan. Sa isang punto ng kanyang buhay ay napilitan siyang sumailalim sa psychiatric treatment sa isang ospital. Dahil dito, palaging binibigyan ng espesyal na atensyon ng kanyang mga magulang si Runa. Bagaman tila malaki ang respeto niya sa kanyang ama at nananatiling tahimik sa harap ng publiko, siya ay kadalasang itinuturing na reyna sa kanyang sariling tahanan. Si Runa ay walang mga kaibigan, kaya tuluyan ng hindi nakapag-asawa. Sa katunayan, sinasabing kinamumuhian niya ang mga lalaki. Nang mag-20 anyos na siya, naisip ni Runa na simulan at subukan ang mas madalas na pakikisalamuha sa mga tao. Nagumpisa siyang makipag-usap sa isang kapwa lesbian online na may pangalang Tomo. O iyon ang inaakala niya. Ang taong kilala niyang si Tomo ay si Hiroshi Una, 62 taong gulang, at siya rin ay naninirahan sa Sapporo. May asawa at anak si Hiroshi, namumuhay ng tahimik, at isang respetadong miyembro ng kanilang Homeowners Association. Subalit hindi mabuting tao si Hiroshi sa likod ng lahat ng ito. Madalas na nagkakasakit ang isa sa kanyang mga anak, pero sa halip na tumulong, si Hiroshi ay lumalabas sa mga gabi ng Sabado at Linggo. Iniiwan ng kanyang asawa na mag-isang nag-aalaga sa mga anak nito. Ang totoo, nasisiyahan siya sa pagdadamit babae at pagpapanggap.
Nagpapakilala siya bilang isang babae na mas bata kaysa sa kanya sa online, gamit ang makeup at mga filters para sa kanyang pagkakakilanlan. Si Hiroshi ay kilala sa Red Light District ng Sapporo tuwing Sabado at Linggo bilang si Tomo-chan, ang cross-dresser. Bago ka malito, ang cross-dressing ay hindi talaga bahagi ng kanyang sexual na pagkakakilanlan. Ang kanyang intensyon sa kanyang pagpapanggap ay kalkulado. Iba ang pakay niya. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ang unang dahilan ng pagpapanggap niya ay para makamura sa mga bars. Sa pamamagitan ng pananamit bilang isang babae, nakakapasok si Hiroshi sa mga bars at clubs nang may mas murang entrance fee at nakakatanggap pa ng libreng inumin mula sa mga lalaking parokyano sa buong gabi. At ang pangalawa, nadarama ni Hiroshi na sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang kapwa babae, maaari niyang makuha ang mga kababaihan. Nakikipagkaibigan talaga siya sa mga babae sa club na madalas siyang hinahayaang maging bahagi ng kanilang grupo. Si Hiroshi ay nakakabuo ng koneksyon at madalas na pumunta sa ilang uri ng mga hotel kasama ang mga babaeng ito. Gayunpaman, siya ay pinagbawalan ng pumasok sa ilang mga club dahil sa pananamantala sa mga kababaihan, kabilang ang sapilitang paghalik o panghihipo habang sila ay walang malay ng dahil sa kalasingan. Pinagbawalan pa nga siya sa ilang pampublikong palikuran dahil sa pamboboso. Ang mga pangyayaring ito ay magdadala sa atin sa disco night event sa isang club sa Susakino, ang Red Light District. Ito ang lugar kung saan nagpasya si Runa na magkita sila ng taong inaakala niyang si Tomo pagkatapos nilang mag-usap online. Sa isang video na kinuhaan ng isang club goer, nakita si Runa na yumayakap kay Hiroshi. Ito ay pinaniniwalaan na unang pagkakataon na nagkita sila. Bagamat pinag-uusapan na baka sila'y matagal nang may kaugnayan online bago pa ang gabing iyon. Pagkatapos, sila'y nagtawanan at sumayaw ng magkasama. Dahil sa hindi gusto ni Runa sa mga lalaki, malamang na hindi niya napansin na si Hiroshi ay isang lalaki sa unang pagkikita. At waring hindi rin ito binalak na ipaalam iyon. Doon sa madilim at maingay na kapaligiran, ay ang perpektong lugar para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanilang unang pagkikita. Sa isang punto, sila ni Runa ay umalis na magkasama, ngunit nagpatuloy ang komunikasyon ni Runa at ni Hiroshi, mas madalas na nag-uusap online. Minsan ay nagpadala si Hiroshi ng text sa kanyang kaibigan na nagsasabing nakilala niya ang isang magandang babae sa club na ngayoy kanyang kinikita. Ito ay pinaniniwalaan na sa puntong ito ay hindi pa sila aktual na magkasintahan. Pagkatapos ay nagpasya si Runa na makipagkitang muli kay Tomo. Sa pagkakatong ito ay sabay silang pupunta sa isang kainan sa Susukino. Isang bagay ang humantong sa isa pa. At nang sila na lamang dalawa, tumigil na sa pagpapanggap si Hiroshi at marahas na pinilit ang sarili sa dalaga. Ang pagtuklas na niloko siya ay nagdagdag lamang ng sakit sa kanyang karanasan. Naiwan si Runa na may trauma, hiya at napakalaking galit. Agad siyang umuwi at sinabi ang nangyari sa kanyang mga magulang. Galit na tinawagan ni Osamu at Hiroko si Hiroshi at hiningi nila na hindi na ito magkaroon ng anumang uri ng komunikasyon sa kanilang anak kailanman. Sa kapalit, sinabi nila na hindi nila tatawagan ng mga pulis. Subalit hindi nagtagal, sa loob lamang ng isang buwan, muling kinulit ni Hiroshi ang social media ni Runa na naghahanap na naman ng paraan
para magkaroon ng pagkikita. Muli, ikinuwento ni Runa ito sa kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi sila handang palampasin ang buong pangyayari gaya ng dati. Sa totoo lang, hindi na nila inisip ang pagtawag sa mga pulis. Nagsimula silang mag-isip ng paraan kung paano lulutasin ang mga bagay sa kanilang sariling paraan. Noong 1 ng Hulyo, 2023, si Hiroshi ay nagreserba ng kwarto sa isang love hotel sa Zuzukino sa oras na 10:50 ng gabi. Kasama niya ang isang munting babae na nakadamit ng puti at may sombrero na nakatago ang muka. Habang pumasok ang dalawa sa kanilang kwarto na tinatawag na pink room, sila'y pumasok sa paliguan ng magkasama. Hinawakan ni Runa si Hiroshi mula sa likod na tila ba niyayakap. Ngunit biglang sinaksak niya si Hiroshi ng maraming beses sa leeg. Ito'y naganap ng sobrang bilis, kaya hindi na nagawang dumepensa ni Hiroshi. Bilang resulta, namatay si Hiroshi dahil sa dami ng dugong nawala sa kanyang katawan at bumagsak sa sahig. Si Runa, gamit ang isang lagari pati na rin ng iba't ibang uri ng mga patalim, ay inalis ang ulo ni Hiroshi mula sa kanyang katawan. Iniwan niya itong hubad. Kinuha ang kanyang cellphone, wallet at damit. Ipinasok niya ang lahat sa kanyang bag, kasama ang ulo nito. Ang parehong munting babae na nakita ng mga tauhan ng hotel ay nakitang lumalabas ng hotel mag-isa, mga 2:00 ng madaling araw, na nagpabatid sa front desk na siya ay lilisan na bago ang kanyang kasama. Pansin ng mga tauhan ng hotel na bagaman dumating siya na nakadamit puti, siya ngayon ay nakasuot ng itim na kasuotan, dala ang malaking backpack at maleta. Nang makalayo ng kaunti mula sa hotel, sinundo siya ng kanyang ama. Pagkatapos nito, bumalik si Runa at ang kanyang ama sa kanilang bahay at binigay ang ulo ni Hiroshi sa kanyang ina para itago. Isinilid ito ng kanyang ina sa freezer upang magpahinga pagkatapos ng buong pangyayari. Agad na humiram si Runa ng sasakyan sa kanyang ama at bumalik sa red light district. Pumunta sa isang club at nagsaya na parang walang nangyari. Samantala, agad na bumalik si Osamu sa kanyang trabaho. Sinabi ng mga miyembro ng kanyang tauhan na pareho pa rin ang kanyang personalidad at ang kalidad ng kanyang trabaho. Hindi niya ipinakita na may nangyaring kakaiba. Bandang 3:00 ng hapon noong araw na iyon, napansin ng mga tauhan ng hotel na ang lalaking nag-check-in sa pink room noong gabi ay hindi pa umaalis. Sa totoo lang, hindi na sila nakarinig ng anuman tungkol sa lalaki. Kaya't isang tauhan ng hotel ang pumunta upang tignan ang nangyayari. Pagkatapos na hindi magkaroon ng sagot mula sa kanilang pagkatok sa pinto, sila'y pumasok sa loob. Doon, natagpuan nila ang katawan na hubad, walang ulo, at tadtad ng dugo na nakahandusay sa bathtub. Kaagad na tinawagan ng pulisya. Ang autopsy na isinagawa sa bahagi ng katawan na natagpuan ay nagpakita na ang sanhi ng kamatayan ay hemorrhagic shock. Natukoy nila na ang ulo ay malamang na tinanggal matapos ang pagpatay. Gayunpaman, ang ulo ay hindi matagpuan. Tiningnan nila ang security camera. Nakitang lalaki at babae lang ang pumasok sa kwarto. At isa lang sa kanila ang umalis bandang 2:00 ng umaga. Mahigit 200 opisyal ang ipinakalat upang hanapin ang pumatay sa lalaki. Hindi malinaw kung paanong eksakto nila natuklasan ang pagkakakilanlan ni Hiroshi at ang pagkakasangkot ni Runa. Pero nagawa pa rin ng mga pulis na makilala ang identity ng suspect.
Ito ang nagdulot sa pulisya na puntahan ang tahanan ng mga Tamura noong ika-25 ng Hulyo, kung saan natagpuan nila ang bahagi ng nabubulok na ulo. Halos agnas na ang ulo, kaya dental records na lamang ang paraan para makilala ang biktima. Bagamat malinaw na si Runa ang salarin, dahil siya lamang ang naroroon sa crime scene, nalaman din ng mga pulis na kasabwat ang mga magulang ni Runa sa pagpatay kay Hiroshi. Sa ngayon, ang tatlo ay unang inaresto sa mga suspetsya ng pagkasira, pag-abandona, at iligal na pagmamay-ari ng bangkay. Ang ulo ng biktima ay nilagay sa freezer. Ayon sa mga witnesses, nakita ang tatay ni Runa na bumili ng mga yelo bago ang pagpatay. Nang kanilang arestuhin, sinabi ni Runa, "Meron akong iba't ibang personalidad dahil sa mental condition ko. Ito ay ginawa lamang ng isa sa kanila." Mas binusisi pa ng pulisya ang kanilang investigasyon kay Osamu. Nakakuha sila ng mahigit sa 20 patalim, kabilang ang 4 na mga lagari mula sa tahanan pagkatapos ng mga pag-aresto. Bagamat hindi na-recover ang cellphone ni Hiroshi, natagpuan nila ang kanyang driver's license at ang mga damit na suot niya noong araw ng krimen sa buong tahanan. Natagpuan rin nila ang isang raincoat na tadtad ng dugo na binili ni Osamu bago ang pagpatay. Natagpuan din nila ang video footage na kinuhaan ni Runa na nagpapakita sa kanya na humahawak sa ulo. Sa video, ang ulo ay hawak-hawak ng isang nakaglove na kamay sa banyo ng tahanan ng mga Tamura. Ang pulisya, na wala pa ring sapat na kaalaman tungkol sa buong background ng kaso, ay hindi talaga makapagbigay na anumang uri ng motibo na kung bakit ito nangyari. Sa loob ng ilang panahon, naiwan ng publiko na labis na nalilito at nagugulat. Hindi nagtagal, naglabas ng pahayag ang direktor ng ospital ni Osamu na ang mga tauhan ng ospital ay walang impormasyon tungkol sa insidente at sila ay nagulat din tulad ng iba, at idinagdag pa na sila ay lubos na handang tumulong sa pulisya. Ang sabi ng isang kapitbahay, "Si Osamu ay isang napakatalino at mabuting tao at palaging bumabati. Mukhang magkasundo sila ng kanyang asawa. At hindi ko kailanman naisip na siya ang uri ng tao na gagawa ng ganyang krimen." Isang katrabaho ni Osamu ay sinabi rin na siya ay isang seryoso at mahusay na doktor. Nakikilahok siya sa mga aktibidad sa lipunan at palaging kakampi ng mga mahihirap tulad ng mga nakararami na baon sa utang. Sinabi naman ni Osamu sa kanyang abogado na ang kanyang anak ay laging nangongolekta ng kutsilyo dahil ito ang kanyang kinahihiligan. Ngunit hindi niya kailanman naisip na hahandong ang lahat sa ganito. Ang investigasyong ito ay nagpapatuloy pa rin. Si Runa at ang kanyang mga magulang na si Osamu at Hiroko ay nasa ilalim pa rin ng kustudiya ng mga pulis. Sila ay dinala sa sentro ng lungsod at malamang ay hindi na sila makalalaya pa. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Ito ay isa sa mga pinakakakaibang kwento na aking nadiskubre kamakailan tungkol sa Asha. Kung interesado ka sa ganitong mga videos, bigyan nito ng like at mag-subscribe kung nais mong makapanood ng iba pang mga kakaibang kwento sa channel na ito.